Okay na po yan. Buksan po natin ang ating mga Bible po sa aklat po ng Psalms. Psalms chapter number 52. Tayong lahat po ay magsitayo. Psalms chapter number 52 verse 1 to 9. Psalms 52 verses 1 to 9. Basahin ko po ang verse 1, kayo po sa verse number 2. At sabay-sabay po tayo sa verse number 9. Psalms chapter number 52 verse number 1. Why boastest thou self in mischief, O mighty man? The goodness of God endureth continually. Verse number 2. Verse number 3. Thou lovest evil more than good, and lying rather than to speak righteousness. Selah. Verse number 4. Verse number 5. God shall likewise destroy thee forever. He shall take thee away and pluck thee out of thy dwelling place, and root thee out of the land of the living. Selah. Verse number 6. Verse number 7. Lo, this is the man that made not God his strength, but trusted in the abundance of his riches, and he strengthened himself in his wickedness. Verse number 8. Verse number 9, all together please. I will praise thee forever, because thou hast done it, and I will wait on thy name, for it is good before thy saints. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng ngayong Panginoon Jesucristo, muli Panginoon, maraming salamat po sa oras at araw na pinagkaloob mo sa amin, sa kalayaan po namin makapangaral at makapag-aral po ng inyong banal na salita. Holy Spirit, kayo po, Panginoon, ang mismo magpag-usap po sa inyong mga anak. Tago niyo po ako sa iyong likuran, kayo po ang manguna, at gamitin niyo lamang po akong iyong tagapagsalita, sapagkat wala po akong magagawa kapag wala ka po sa amin. Salamat din po sa iyong katapatan, sa kabila po na kami po ay minsan po ay hindi naging matapat sa iyong harapan, kayo po ay nanatiling tapat. Patawarin niyo rin kami sa mga amin nagawang kasalanan, lihim man o hayag. Nawa, Panginoon, ang aming mapag-aralan ay may sa buhay po namin mga ito. Tulungan niyo po kami. In Jesus' name pray. Amen. Pwede po tayo magsiupo. Ang title po ng ating pag-aaralan ay simple lang, no? Simple lang. What kind of tongues do you have? What kind of tongues do you have? Meron pong isang hari, nung siya po ay nag-birthday po pa siya. Nag-birthday siya. Sinabi niya, meron akong isang alagang baka dyan. Yung napakalusog na baka, sabi niya. Kukunin niyo yan at iyong kakatayin. Pero meron lamang akong isang kondisyon. Sabi niya, sa inyo lahat yan, pero kapag kinatay niyo, sabi niya, ay dadalhin niyo sa akin ang pinakamaganda at pinakamasamang bahagi ng baka na yan. Kung kayo po yun, anong ibibigay nyo? Siguro marami sa atin magsabi, yung balahibo, paha, sungay, buntot, kahit ano siguro, no? Ang masasabi po natin, nandyan yung anong paman ang masasabi po natin. Pero kung ako po ang magbibigay po sa kanya, ang ibibigay ko po ay walang iba kundi ang dila. Dila. No? Kaya nga, what kind of tongues do you have? No? Ang background po ng ating binasa, Psalms 52, ang background po niyan ay matatagpuan po natin sa 1 Samuel chapter number 22. No? Dito, makita po natin dito na King Saul was trying to kill David. So, David fled to the land of Nod, where Ahimelech took him into the temple. Ahimelech gave bread to David. Kasama na yung kanyang mga tauhan. At hindi lang po yan, pati yung espada po ay ibinigay niya. At yung pagkain po ay nanggaling doon sa shewbread. So dito, makita po natin dito na meron pong isang tao na nagngangalang Doeg. No? Doeg, nakita po lahat ng pangyayari. Later, pagkatapos po niyan, when Saul complained that his followers were not being loyal to him, but were giving their loyalty to his enemy, na si David, si Doeg po ay tumayo. Nagko-complain na kasi King Saul eh. Tumayo si Doeg at sinabi ang buong istorya. So, nangyari po ay siniraan po ni Doeg si Ahimelech. Ang nangyari ay inutusan ngayon ni King Saul si Doeg para patayin po sa Ahimelech. Alam niyo po kung gaano karaming namatay dyan? 85 na priest kasama si Ahimelech. Kasama rito yung kanilang mga anak, yung kanilang mga asawa,
at lahat ng kanilang ari-arian. Yung mga hayop po na kanilang mga alaga ba, pinatay. What a terrible massacre. No? Makita po natin dito kung anong klaseng dila ang meron si Doeg. Kaya po mga kababayan, kapag po kayo nagkaroon ng anak, huwag nyo pong pangalanan Doeg. Ang ibig sabihin po ng Doeg ay chismoso. No? Chismoso yan. So what kind of tongues do you have? Sa aklat po ng Psalms, nagsabi po rito si King David nagsulat no? Si King David ng 5 klaseng dila. So isa-isayin po natin 'yan, no? Hindi po ako tinatawag na pangalan yung mga nakalimutan ko. Hindi ako yung tinatawag na yung wala nang hindi mo na kailangan mag-soul winning, no? Yan. Hindi ako ganoon. No? Ako po ay Bible buff, no? So dito, kaya 5 points po tayo ngayon, no? Kasi laging 5 pointers, no? So dito, magpa 5 points tayo pansamantala, no? Number 1, what kind of tongues do you have? Number 1 na dila. Sa verse number 51, mababasa po natin, why boastest thyself in mischief, O mighty man, the goodness of God endureth continually. Tongue number 1 is boasting tongue. Boasting tongue. Ito po yung mayabang, no? Pride is an awful enemy of Christian. Pride blinds the heart, melt the minds, deceive the heart. Meron tayong kasabihan na kung wala sanang kayabangan, walang Satanas. Di ba alam naman po natin ang naging kasalanan ni Satanas? Di ba? Nagyabang sa Panginoon, di ba? Na ako, di ba? Yun yung 5 eyes yan. So dito, makita rin po natin ng isa pong kwento po sa Bible na si King Uzziah. Ano naging kasalanan ni King Uzziah? Si King Uzziah naman po, siya po ay 16 years old noon siya naghari. Batang-bata. Pero dumating po sa punto ng kanyang buhay na sa 2 Chronicles chapter number 26, verse number 16, dito po makita po natin, sa verse number 16, sinabi niya, but when he was strong, nung malakas po siya, his heart was lifted up to his destruction. Nagyabang po siya. At dyan, mayroon tayong mababasa po dyan na naka-invento sila ng engine. Alam naman po natin yung engine, hindi naman yung aeroplano. Yung sabi ng iba, mga aeroplano daw yan. Pero wala naman aeroplano noon, no? Engine, ito yung pangkwan po yung ginagamit nila na yung bola po na may apoy. Pagkatapos, binabato po nila yan. So, sila yung naka-invento dyan, no? So, for the transgression against God, the Lord his God. Then, pagkatapos po, no? Hindi lang po yan. Hindi lang po yung naging kasalanan niya. Pinakialaman niya rin po yung hindi dapat para sa kanya. Ano pa nangyari sa verse number 16? No? Nag-burn incense siya. At ang gumagawa lamang po dyan ay yung mga pari o kaya si sardote. No? Sila na naman po pwedeng gumawa yan. Pero dahil siya hari, pinakialaman niya yan. At alam po nangyari sa kanya. Namatay po siya na mayroon sakit na leprosy. Hindi lang po dyan. Dahil po sa kanyang katanyagan, alam niyo po ba na si King Uzziah ay meron siyang 2,600 commanders, 307,500 highly trained soldier. Kung meron kang ganyan, attack-proof ka. Hindi ka basta-basta malulusog. Nasabi niya po yan sa Chronicles, 2 Chronicles chapter number 26 verse number 12. The whole number of the chief of the fathers of the mighty and of Baylor were 2,600. Verse number 13. And under their hands was an army 300,000 and 700 and 500 that made war with mighty power to help the king against enemy. So attack-proof po yan. Pero dito po nagyabang po siya. At alam po, hindi naman po nanggaling yung pagkabagsak po ni King Uzziah, hindi nanggaling sa labas, kundi nanggaling mismo sa kanya. Nagyabang po siya sa harapan ng Panginoon. So, pride, kayabangan. No. He went into the temple to the Lord to burn incense upon the altar. God punished him with leprosy. So makita po natin yan sa 2 Chronicles chapter number 26 verse number 20. And Azariah the chief priest and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead. And they thrust him out from thence. Yea, himself hasted also to go out, because the Lord hath smitten him. Pride is everywhere. Nagkalat po yan. Alam niyo po ba kung nasaan? Una, nasa Malacanang Palace yung mga iba eh.
Nasa Malacanang po sila at nakaupo sila dyan. Nasa Senado, Kongreso, nasa munisipyo, no? Municipality, nasa barangay. Nakakalungkot yung iba, nasa loob ng simbahan. Nakaupo po sila dyan minsan sa ating mga inuupuan. No? Yan nakakalungkot po mga kapatid. Ang mga mayabang nagkalat. Ito po ay nakakatakot na kaaway ng isang tunay na Kristiyano. Number 2, bilisan po natin. Number 2. Una, boasting tongue. Number 2, the blasting tongue. Psalms chapter number 52, verse number 2. Thy tongue deviseth mischief, like a sharp razor, working deceitfully. This sin of gossip caused by jealousy and envy being an awful curse upon humanity. Mga kapatid po sa panampalataya, minsan pinagkikismisan po tayo. Tama? Pero huwag kayong malungkot. Ito lang aking nakita, no? Kapag pinagkikismisan ng isang tao, isa lang ang aking nakita. Naiinggit sila sa kanya. Unang-una, yung ginagawa niya ay hindi nila kayang gawin. Kaya nainggit sila, lalo kapag gumagandang buhay niya. Nakakalungkot, no? Pero tignan po natin ang sabi ng Biblia, no? Sa 1 Samuel chapter number 22, verse number 49. And David said to Saul, wherefore hearest thou men's words, saying, behold, David seeketh thy heart. So dito, makita po natin dito na si King David ay kinausap niya rin po si King Saul. Kasi si King Saul ay hinahanting niya nga po dahil may rumor na nangyayari doon, lumalabas na si King David ay gustong saktan o kaya patayin si King Saul. Kaya sabi niya po sa 1 Samuel chapter number 24 verse number 9, and David said to Saul, wherefore hearest thou men's words, saying, behold, David seeketh thy heart. Hindi naman po yan. A blasting tongue destroy the esteemed value of life. It destroy families and churches. Gaan na ba karami pong mga pamilya ang nasira dahil sa pagchichismis? Sa chismis na hindi naman po ito totoo. No? Kaya sabi po doon sa aklat ng James chapter number 3, verse number 8, sinabi niya po dito sa James chapter number 3, verse number 8, but the tongue can no man tame. It is unruly evil, full of deadly poison. It may be boneless, small, weak, but it can crush and kill. It breaks the heart, it turns kindness into bitterness. Yung dila po natin, napakaliit yan, pero may ganyan siyang kapangyarihan o kaya kakayahan. Kaya niya pong pumatay, kaya niyang magwasak. Number 3, isang ko lang po, number 3, no? Una, boasting tongue. Number 2, bigay. Number 1 ay boasting tongue. Number 2, blasting. Then number 3 ay beguiling tongue. Beguiling tongue. Sa verse number 3 ng Psalms 52, thou lovest evil more than good, and lying rather than to speak righteousness, Selah. This is the sin of lying, deception. It is a very terrible thing in the sight of God. People lie for various reasons. Alam niyo po yung pagsisinungaling po, ito po ay direct na kagustuhan ni Satanas para ma-involve po tayo doon sa maliit na kaparaanan. Ito po ay yung pagsisinungaling. At ito po ay pagbibigay ng lugar sa puso po natin doon sa kagustuhan ni Satanas. Nawa, makapag-pray po tayo na preserve po tayo ng Panginoon sa pagsisinungaling. Tulad po nasulat doon po sa Psalms chapter number 120 verse number 2. Psalms chapter number 120 verse number 2, ito pong pagkakasabi, deliver my soul, O Lord, from lying lips and from a deceitful tongue. Ngayon po mga kapatid, no? Hate lies, avoid lies, reject those who practice lying. Yan po yung ating hamon, no? Iwasan po natin sila, kabunghihan po natin sila, bagkos sabihan po natin sila. Patungkol naman po sa pagchichismis mga kapatid, kung hindi po natin kaya pigilan yan, ay meron po akong alam na isang kaparaanan na po pwede tayong sumama dyan sa pagkikismis na yan. Kismis na lang natin si Jesus Christ. No? Malay natin, ang taong yan ay masave. No? Meron po akong ginawang computation po, no? Nakalimutan ko po. Ayan. Dala ko ang aking calculator. Sinabi po dyan ay, kung, di ba, doon sa
doon sa Bulacan, meron po silang team na it's one, rich one. No? Kung meron po sana tayong dalawa lang, kahit dalawa lang, dalawang tao lang, na magdadala po ng isang tao sa loob ng isang taon, in 15 years, yung dalawang yan ay magmumultiply siya. Alam niyo ba ang labas niyan? Meron siyang 32,768 in 15 years. Yung may mga calculator, yung ating mga engineer na kasama po dyan, no? Yung 2 exponent to 15 power. Ginawa niyo yan. Nasa 32,000 yan. No? Beguiling tongue. It grieves our God and it hinders our prayer. In Isaiah chapter number 59, verse number 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hid his face from you, that he will not hear. Tignan niyo yan. Kung meron tayong tinatagong mga kasalanan ba? Kumustahin po natin yung ating mga panalangin. Gaano na karaming mga panalangin na hindi sinagot ng Panginoon? Baka meron po tayong kasalanan na tinatago. Sinabi niya rin sa verse number 3, for your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies. Your tongue hath muttered perverseness. Sa Proverbs chapter number 6, verse number 17, a proud look, a lying tongue, and a hands that shed innocent blood. Proverbs chapter number 12, verse number 22, lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are his delight. Proverbs chapter number 13, verse number 5, a righteous man hateth lying, but a wicked man is loathsome and cometh to shame. Colossians chapter number 3, verse number 9, lie not one another to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Number 4. Saan po natin? Number 4. Number 4. Number 4 is bridle tongue. Bridle tongue. Psalms chapter number 52, verse number 8. But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever. Olive tree is the house of God. Is prone in the house of God. No? Is prone, trim, cared for. This speak of a disciplined tongue. Disiplinadong dila. Meron po tayong example dyan sa aklat ng James. No? James chapter number 1. Dito po yung kabayo ba? Nakita niyo yung kabayo bago gamitin yan? Meron silang pinapakgat sa kanya na bakal. Nakabaluktot yun eh. Kakagatin ng kabayo yun. Kahit gaano kalakas yung kabayo, kahit gaano kalaki yung kabayo, no? Kapag pinalo mo yun, hilain mo yun, bakal na yun, nakatukod sa kanyang dila, hindi yan gagalaw. Bakit? Masakit eh. Masakit. Kaya kahit anong palo mo siya, hindi siya gagalaw. Nasasaktan siya. Ganyan po ang kailangan po natin minsan. Kailangan po natin disiplinahin ang ating dila. No? Sinabi niya po sa James chapter number 1, verse number 26, if any man among you seem to be religious, and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man religion is vain. James chapter number 3, verse number 2, for in many things we opened all. If any man opened not inward, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Sa verse number 3, behold, we put bits in the horses' mouth, that they may obey us, and we turn about their whole body. Hindi lang po yan. Yung maliit na bagay po katulad ng yung kabayo ba, na pinakagat natin sa kanya. Yung barko, ang laki-laki. Ano ang nagpapakapan sa kanya, nagpapaliko sa kanya? Di ba yung helm? Timon ba sa Tagalog, sa Ilocos tawag namin doon ay timon. Maliit lang po siya. Pero tignan po natin yung kanyang pinapakilos, ang laki para siya lumiko. Tignan niyo po natin yung eroplano. Di ba yung sa likod niya? Gumagalaw yun. Ang laki-laki ng eroplano pero ang liit-liit po yung magpapaliko sa kanya. So, kailangan po natin ng mga yan, mga kapatid. No? Sa James chapter number 3, verse number 10, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, this thing ought not so to be. Remember what the Lord Jesus said in Matthew chapter number 12, verse number 36. But I say unto you that every idle word that men shall speak,
they shall give account thereof in the day of judgment. Meron pong statistic na ginawa. Sabi po nila, ang isang tao raw po ay nagsasalta siya ng sentences sa isang araw ay meron po siyang 12,000 sentences. That is 100,000 words daily. Magbibigay po tayo ng account po sa Panginoon yan. Yung mga idle words na yan. At alam niyo po, no, meron din ako mga napagtanungan minsan. Minsan po ay sinasabi na ang babae daw po ay siya po yung madada ba? Tukative. Alam niyo po, ayon po sa pag-aaral, sa aking nalaman po sa aking nalaman, ewan ko sa inyo po, no? Sa aking nalaman, hindi po babae. Lalaki. Subukan niyo pong magmasid minsan. Yung grupo ng kabahihan, grupo ng kalakihan, magmasid po kayo. Sino yung mas maraming salta ang nilalabas? Mas marami po, minsan po, nag-observe ako, mas marami po yung salita na lumalabas doon sa bibig ng lalaki. Lalo na yung kapag mga kalakihan na matagal na hindi nagkikita, kahit magdamag yan na kwentuhan, walang putol yan, dire-diretso lang po sila. No? The tongue has the power to direct, power to destroy, and power to delight. The question is, what do you use your tongue for? Saan mo ginagamit ang iyong dila, mga kapatid? Saan? Then number 5. Number 5. Bilisan po natin. Number 5. Una, nakita po natin yung boasting tongue, blasting tongue, beguiling tongue, bridle tongue, and number 5 is blessed tongue. Psalms chapter number 52, verse number 9. I will praise thee forever because thou hast done it, and I will wait on thy name, for it is good before thy saints. Praise is a wonder drug. Praise has an amazing effect, uplifting and encouraging people when they are down. In Psalms chapter number 47, verse number 1, praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant and praise is comely. Paul and Silas sang praises to God, and the prisoner heard them. This led to the salvation of the jailer and his family. Sa Acts chapter number 16, verse number 31. No? Our tongue is a gift from God. He wants us to use it to tell to the lost of His love, encourage saints, and sing for His glory. But Satan would love to use this powerful part of our body for his cause. Huwag po natin hayaan kung gamitin niya po ito. In Romans chapter number 6, verse number 13, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself to God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. Pangwakas po mga kapatid, no? Sa pangwakas, there is a great need for us today to learn how to develop a controlled tongue. Ma-develop po natin, sana makontrol po natin ang ating dila. We can do this through the grace and power of the Lord Jesus Christ. Let us make Psalms 120, verse number 2, our prayer na sinasabi niya po dito, deliver my soul, O Lord, from a lying lips and a deceitful tongue. Mga kapatid, bukas may pupuntahan po tayo. Kanya-kanya tayo, pupuntahan tayo lahat sa ating mga gawain. Saan po natin ginagamit ang ating dila? Nawa, magamit po natin ito sa kapurihan ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Tawagan ko po ang ating pastor. Pastor. Our precious and Heavenly Father, we thank you so much for your Lord. Salamat po sa mga palaala na kami po'y nagulungin pagpadalos na. And sometimes we are so much full of latest news.
There are so much of sports. There are so much of other men's business. So much of celebrities. So much of destroying other people. It's only words that's very dangerous. O Diyos, ingatan niyo po ang aming mga dina. Arinawa kami ay magkaroon ng mga blessed na mga dina. Na kung saan we speak about the goodness of God. Kami po sa aming pong pamumuhay, nasa mga school, nasa tahanan kami, workplace, within the community. Sometimes we are tactless. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos. Nawa, magkaroon kami ng wholesome. Ito yung aming mga lumalabas sa bibig po namin is all about glorifying. It's all about grace. It's all about seasoning. So, nakakalulahati at hindi nakasama ng kapwa. If God has something for you and you are reminded by God's word, please do come and talk to the prayer right now. See you all. Heavenly Father, we thank you so much for your words of encouragement, words of reminders for us. At dalayan ko po, Diyos, na sa amin, kung samantala kami may walay natin dito kami, mga kalikuran ng hindi para sa kalamdaman at kalimigin. Wala ka na buhay, bigyan na ng buhay, mga kalikuran na sa eksik ninyong kaluban, guide them, O Father, at dalangin ko po, at palahin niyo po ang mga sa amin. At may mga negosyo, bless them also. At yung may mga karamdaman, pagkalingin niyo po, dahil uso po ngayon ng mga sakit, at may sakit na mga ganap na balikan niyo. So I pray, Father, na ingatan niyo po. Lahat na ito ang dalangin, pinasalamatan, sa madali sa Panginoon Kristo, sa aming Diyos Kapaligtas. Amen. God bless us all. Okay? So, agad natin,